mga kabrum-brum, so nagbaklas tayo ng Mio Gray Beast, Yamaha Mio Gray Beast mga kabrum-brum. So tinanggal ko na lahat ng pairings, check natin. Ayan, kita nyo mga kabrum-brum, oh. Ayan, sobrang kapal na likabok mga kabrum-brum. And then ayan, oh, nagkaroon na ng mga agiw-agiw. Ayan, pinaka-gas tank niya, ayan, puno-puno na ng lupa. And then dito ginalawang niya yung pinaka-tipos niya sa manibela. And then ito, oh, yan, so pa, kita nyo mga kabrum-brum, yan sa gas tank. And then dito sa pinaka-engine bay niya, ito, yan, butan lang natin mga kabrum-brum para makita nyo. Ayan, sa chassis niya, grabe ang kapal ng alikabok, oh. Ayan, yan ang original na kulay niyan mga kabrum-brum. Okay, and dun, no, tambotyo niya kinakalawang na. Ayan, ayan. So yung overall deep cleaning natin yan and detailing, pati yung kanyang mga caliper, brake caliper, linisan natin. And then eto, sabi ni boss dito kasi baka magpalit na kami ng ball race. Yan, basta kung ano yung magagawa natin dito para mabalik yung alindog and then yung kanyang standard performance. So natapos na natin yung ating overall deep cleaning and then yung ating electrical work setup dito sa Yamaha Mio Gray Beast. Alright, check natin ito. Alright mga kabrum-brum, so natapos na natin yung ating overall deep cleaning dito sa Yamaha Mio Gray Beast. And then na-install na rin natin ang electrical work setup. So check muna natin. Ayan, oh, nakita nyo, oh, di ba? Di ba, ito, sobrang bigat ng alikabok nito nung before. Lalo dito, mapansin nyo kanina dito, di ba? Halos din nyo na makita yung kulay nito. Ganito pala kulay niyan. Original, ayan pala original na kulay niyan. Ayan, oh. And then dito, sobrang kapal ng lupa, tumigas na lupa, alikabok, ayan dito. So nawala na, nakudkod na natin. Ayan, oh. Malinis na yan mga kabrum-brum, oh. Ayan, and then naglagay rin tayo ng contact cleaner dito. Ayan, para stable na stable yung pinaka-contact sa kanyang original wire harness. Okay, ayan, pati sa engine bay. And then yung panggilid yan, nilinisan na rin natin yan. And then nagpalit na rin kami ng gear oil and engine oil. Ano, kita nyo, oh. Lang natin wait lang, ayan, focus lang natin, ayan. Dito sobrang kapal talaga ng alikabok mga kabrum-brum. So ayan, wala na, tanggal na. And then dito talagang namumuo talaga yung mga lupa dyan. And then the rest dito, ayan, oh, wala na, oh, diba? And then yung pairings nya, yun yung pairings, okay na rin yung pairings nyan. So wala na rin yung mga makapal na alikabok dito, wala na. Ayan, nakita nyo, oh, diba? Ayan. Oh, ngayon ibalik natin yung kaha para matesting natin yung yung mga kinabit nating electrical work setup. Ayan, check natin. And then tingnan natin kung under pa ba itong motor na to, kasi binasa ako ng binasa ato, eh. Ayan, binasa ako ng binasa. Alright mga kabrum-brum, so natapos na natin yung ating overall deep cleaning dito sa Yamaha Mio Gray Beast. And then na-install na rin natin ang electrical work setup. So check muna natin. Ayan, oh, nakita nyo, oh, di ba? Di ba, ito, oh, sobrang bigat ng alikabok nito nung before. Lalo dito, mapansin nyo kanina dito, di ba? Halos din nyo na makita yung kulay nito. Ganito pala kulay niyan. Original, ayan pala original na kulay niyan. Ayan, oh. And then dito,
sobrang kapal ng lupa, tumigas na lupa, alikabok, ayan dito. So nawala na, nakudkod na natin. Ayan, no? Malinis na yan mga kabrum-brum. Oh. Ayan, and then naglagay rin tayo ng contact cleaner dito. Ayan, para stable na stable yung pinaka-contact sa kanyang original wire harness. Okay, yan, pati sa engine bay. And then yung panggilid yan, nilinisan na rin natin yan. And then nagpalit na rin kami ng gear oil and engine oil. Ano, kita nyo. Ilang natin wait lang, yan, focus lang natin, yan. Dito sobrang kapal talaga ng alikabok mga kabrum-brum. So ayan, wala na, tanggal na. And then dito, talagang namumuo talaga yung mga lupa dyan. And then the rest dito, ayan, wala na, diba? And then yung pairings niya, yun yung pairings. Okay na rin yung pairings niyan. So wala na rin yung mga makapal na alikabok dito, wala na. Ayan, nakita nyo, diba? Ayan. Ngayon, ibalik natin yung kaha para matesting natin yung yung mga kinabit nating electrical work setup. Yan, check natin. And then tingnan natin kung aandar pa ba itong motor na to, kasi binasa ako ng binasa ato eh. Yan, binasa ako ng binasa. Alright mga kabrum-brum, so natapos na natin yung ating overall deep cleaning dito sa Yamaha Mio Gray Beast. And then may additional tayo na ginawa, electrical work setup. Yun mga kabrum-brum. So check natin. So sa electrical work setup, kinabitan ko to ng pangontra sa magnanakaw. And then yung pangontra natin sa mga motor napper. Ito yung tinatawag na two-way alarm. Ayan. Kapag meron tayong ganito, safe na safe yung motor natin. Kahit saan natin i-parking. Talagang hindi na basta mananakaw or makukuha. And then kagandahan nito, mamomonitor nyo talaga yung motor nyo. Okay, so sa two-way alarm, meron itong tinatawag na locator. Halimbawa, nagparking kayo sa mall parking, sa open parking, and then hapon, and then umuwi na kayo gabi, hindi nyo na maalala kung nasaan nakapwesto yung motor nyo, malolocate nyo yan mga kabro-bro. Meron itong locator. Nakita nyo, umilaw yung front signal light saka rear signal light. Yan. So, kung saan yung nailaw, doon nyo makikita yung motor nyo. Okay? And then, ang gustong-gusto ko dito sa two-way alarm, mga kabrum-brum, mapapa-start nyo siya kahit din siya actual susian. So, sa pamamagitan ng remote, mga kabrum-brum. So, remote starting. Ayan, kita nyo, nag-start siya, di ba? Yun! Di ba? So, ayan, makita nyo, walang susi, oh. Ayan. Ito yung susi, nalaglag pala. Ayan, ito yung susi. Ayan. Ayan yung susi. So, main concern nga pala ng aking customer, yung pinakasusian niya, kahit na susian siya, pag umaandar, nahuhugot. Yun ang concern niya. Nasususian siya ng kahit anong susi, mga kabrum-brum. So, delikado yun. Mananakaw yung motor niya kapag ganun, mga kabrum-brum. So, sabi ko, instead na magpalit tayo ng isang buo nito, magpa-install ka na lang ng two-way alarm. And then, ang kagandahan, meron pa siyang additional features. Yan, maraming features to mga kabrum-brum. Hindi ka mananakawan, hindi ka maagawan ng motor, and then, safe na safe pa siya. Okay, so magagamit niya pa rin tong susi. Halimbawa, sususian niya para lang mag-open ang gas. Yan, yung pinaka-gas. And then sa upuan. So, doon niya lang gagamitin yung susi. Pero, kapag i-start niya, kahit dito niya na lang siya mag-start. Okay? Diba? Yun ang kagandahan. So, ayan, yung ating overall deep cleaning, oh. Ayan, okay na siya. Nawala na yung mga alikabok dyan, mga dumi. Ayan, tanggal na. And then, nagpa-install na rin to si Bossing ng backup liwanag. So, kasi malabo talaga ang headlight nito. Malabo ang headlight ng Mio Gray Beast. Ayan, oh, nakita nyo, ayan, oh. Yan yung liwanag ng Mio Gray Beast. Ngayon, switch on natin yung mini driving light. Nung nagpa-install siya ng mini driving light, boom! Ayun, oh. Nakita nyo, solid na solid, oh, di ba? Yan. Low beam, white, and then high beam. Ayan, tumaas na. Natabunan na yung liwanag ng headlight, white and yellow. Ayan, mga kabrum-brum, oh. Diba?
And then nakagandahan ito dito sa pagkaka-bracketing ko mga kabrum-brum. Ayan, matibay yan, no? Walang kakalug-kalug yan mga kabrum-brum. And then wala siyang sabit dito sa fender. Yan, walang sasabitan yan. Kahit lumigo-ligo siya, hindi sasabit yan mga kabrum-brum. Okay? So, yun mga kabrum-brum, yung mga interesado sa ating overall deep cleaning, for schedule to mga kabrum-brum, FYI, for schedule po yung ating overall deep cleaning. Kasi 4 to 5 hours ginagawa yung ating overall deep cleaning. Depende pa yon kapag marumi. Pag sobrang dumi, baka inaabot pa ng mga 6 hours to 7 hours pa yan mga kabrum-brum. Pero ganun pa rin ang bayad nun. Kaya napakasulit magpa-overall deep cleaning mga kabrum-brum. And then sa electrical work setup, ayan, direct message kayo sa akin para masagot ko yung mga inquiries nyo. And then meron tayong mga pampapogi mga kabrum-brum. Ayan, no? Yung ating chrome parts items. Ayan. Talagang napaka-pogi niyan sa motor mga kabrum-brum. Basta makompleto niyo yan, yung chrome parts items. Okay, so maraming salamat sa mga solidong mga katropa pics ko nang titiwala sa akin. So ingat kayo, ride safe always. Ingat!